Hello guys, so meron na akong si-share sa inyo. Napaka-importante sa lahat, lalo na sa mga kapwa ko OFW. Although hindi naman na ito first time or hindi naman na ito bago na balita talaga. Na meron at meron talagang nangyayari na ganito. Pag tayo ay nagkamali ng desisyon, nagkamali ng gawa natin, no? Huwag natin hayaan na magbago yung amo. Yung amo ang magbago sa atin dahil sa ginagawa nating mali. Ingatan natin sila. Huwag natin silang hayaan na i-public or kung ano man yung mga bagay na meron sila sa loob ng pamamahay is kailangan pa natin i-show dahil hindi nga naman sila kilala or hindi nga dapat natin gawin yun sa kanila dahil nga ang buhay nila is privacy. Ipa-private natin sila. Kumbaga, matuto tayo lumagay sa boundary. No? Kumbaga, between employer to worker. Huwag tayong masyadong magpaka-piling bilong tayo sa kanilang buhay. Dahil nga, ang purpose natin dito ay nagtatrabaho. Naghahanap din ng trabaho para kumita, hindi para pakialaman kung ano man yung problema nila. Kung ano pa yung mga bagay-bagay na meron sa loob ng bahay is kailangan natin i-post, kailangan natin ipakita sa madla. No? Napakasakit naman na talaga yun, lalo na pagka makita sila sa gallery mo na ganun ang ginagawa, pinapasikretuhan mo silang i-video at pipicturan ng katago. Ang nangyari nga guys ay kailangan lang natin magpakatotoo, huwag tayong magsinungaling sa ating amo dahil na ako ay involved sa ganitong usapan, no. Last 3 months ago, yung Indonesia ngayon is bumisita sila lahat dito. Balik ka mag-anak ng amo kong lalaki. So, dito nagkainan, lahat dito. So, lahat ng mga katulong-katulong, kadama, syagala, kung ano man yung tawag na yan. Dito sa Middle East is batas tayo na yun. Ibig sabihin, kasambahay, katulong yan. Kasama kayo sa mga amo nyo pag pumupunta kayo sa isang bahay na doon magkakainan. So, nandito lahat guys. Dahil ngayon, Indonesia na yun is gusto niya ng picture-picture as gusto niya memories daw at gusto niya na meron kaming mga remembrance kung makakahiwalay-hiwalay man. So, naniniwala naman ako guys na ang purpose niya is ganun lang. Eh di, ginamit ko ngayon guys is yung cellphone ko pag-picture. Dumating na ngayon sa point na sabi niya na i-send mo sa akin sa WhatsApp dahil nga hindi ko naman siya hindi ako mahilig magkukontak sa mga kapwa ko katulong, mga kapwa ko, mga kasama dito. O makikita tayo sa personal, mag-uusap tayo, pero hindi ko hilig na pakialaman na, uy, pahingi naman ng number mo, pahingi naman ng ano mo, Facebook or Messenger, ganyan, para ano pa, diba? Para maging feeling close. Hindi ako ganun, guys. Ang gusto ko lang na, pag nakita tayo, yun na, sapat na yun. Pag nagkamustahan, okay na yun, mga kapwa Pilipina, ganun na ako makipag-usap. At dahil nga minsan is hindi maiwasan na meron tayong mga kapwa Pilipina na almost every Friday nakakausap mo, siguro hindi na masama na magkuhaan kayo ng Facebook, diba? Sa madaling salita guys is yung pagkuha namin ng picture dito sa room ko, andun yung alaga kong isa nakakalong sa akin, pero ang sinabi ko doon sa Indonesians, huwag kang magpo-post na sa Facebook kasi may alaga, pero napakalaki ko talagang kasalanan kasi hindi ko na lang natakpan ng sticker yung mukha ng bata, basta ko na lang sinidun sa Indonesia. Ngayon ang ginawa ng Indonesia is malaki palang pinagagawa dun sa bahay ng amo niya. Pati yung mga hindi dapat na mga damit ng amo niya is pinipicturean at ipopost pa sa Facebook. At yun kasama doon yung picture namin, ako at saka isang Pinay at siya, yung alaga kong bata. Ngayon, ang nangyari is natsimpuhan siya na habang nagbi-video o nagpi-picture yata. And then ngayon, medyo humarap yung amo niya, nandun mismo sa bahay nila is nagulat ngayon si Indonesia. E di ngayon nataranta, tinago agad yung cellphone. Eh syempre naman guys, kung ikaw na amo, na-aware ka, oh bakit nakaharap lang ako, tinago mo na agad yung cellphone mo. So nagkaroon na guys ng tension. Kinuha ng among babae yung cellphone niya, tiningnan lahat dun sa gallery. Andun lahat guys. So napakalaking talaga ito, malaking mali sa isang katulong na bakit mo gagawin yun, na pati ID ng amo mo, pati yung mukha ng alaga mo, lahat halos nandoon na yung laman ng gallery mo is yun at yun daw. At dahil nga awa naman ng Diyos is na sa akin yung amo ko,
nag-usap kami kagabi pag uwi namin is sabi niya sa akin mag-usap tayo kasi meron akong ipapakita sa iyo at gusto kong may paliwanag mo sa akin kung bakit ganun. Ayun naman guys, so awa ng Diyos, maging ano lang tayo ba, magpakatotoo tayo. Kung meron tayong ginawang hindi maganda, na although sinabi ko na, tinanong sa akin, kaninong cellphone ang gamit sa pang-picture na to? Sabi ko sa akin, pero sinend ko sa kanya, pero sabi ko sorry kasi hindi ko talaga natakpan ng sticker yung mukha ng anak mo, pero wala akong purpose na para i-show or para i-public kayo kasi iniingatan ko kayo, yung pamilya nyo. Kasi ako andito para magtatrabaho, para hindi pakialaman yung buhay nyo or hindi para i-public man kung ano-ano meron andito sa loob ng bahay. Yun. So, okay na kami doon. Ang nangyari pala yun guys is yung Indonesia is, kaya pala hindi ko na nakita nung pumunta kami nung nakaraan kasi nakulong siya. Sa madaling salita, nakulong siya guys kasi pinakulong siya ng amo niya dahil ano na ba, limit na sa boundary between katulong sa employer. So, wala na, ano na ba guys, yung tiwala ng amo niya, ibis na tayo yung magdadala, tayo yung kumuha ng loob ng amo natin para maniwala sila sa atin. Diba? Yung bang, ano tayo guys tayo yung dayo tayo yung gumawa ng paraan para maging mabait sila sa atin. Although minsan, meron talagang ugali na amo na hindi natin magkasundo, pero dapat, ano tayo, kasi tayo yung may kailangan kahit tayo may kailangan ng pera, kahit tayo yung may kailangan ng trabaho, magpakabait tayo. Yun lang. And then, ang sa part ko naman is, hindi naman din ako kinakabahan, hindi naman ako natakot. Nagsabi talaga ako ng totoo. Sabi ko, dalawa ang purpose niyan. Sabi ko, kaya ako kumukuha ng picture ng anak mo, hindi para i-post, hindi para ipakita sa madla. Sabi ko, yes, nagpipicture ako. Pero, hindi yan nagtatagal sa gallery ko. Dinidelete ko yan agad. Alam mo, minsan, sabi ko, ako Pilipino, kayo iba ang itsura. Kakaiba, sabi ko. Maganda ang mata niyo, matangos ang ilong niyo, maputi kayo. Diba? Sabi ko, oo, napapakita ko sa pamilya ko, yung mga anak mo. Pero, alam mo, ang sabi nila is, nakakatuwa, na masaya, na para bang, syempre, diba, gusto mo na, lagi sila nakikita kasi nga, maganda yung mata, maganda ilong, yun lang. Pero wala, iba. Diba? Ano lang tayo guys, kunin natin yung loob nila, na huwag natin silang, pag-isipan na tayo yung lagi na lang, parang lagi sila nagdududa sa atin dahil ginawa tayo hindi maganda, kagaya ng ginawa ng Indonesia na yun. So, di ba? Hindi malabo at talagang 50-50 na pag-iisipan din ako. Pero awa naman ng Diyos. No? Laging pasasalamat ko sa Diyos kasi never siyang nag-check ng cellphone ko. Never siyang nagtingin ng gallery ko. Although, ilang beses na siyang nanghihiram ng cellphone ko para pang chat or pang sa WhatsApp. Dahil nung nakaraan kasi is wala siyang cellphone. So, yung tiwala natin guys, huwag natin alisin sa amo natin na yung yung hindi sila laging nagdududa sa atin na may ginawa tayo hindi maganda. Ipakita natin kung anong tunay na tayo. Ipakita natin na yung huwag tayo magsinungaling. Sinasabi ko sa kanya na oo, nagpipicture ako sa bahay mo, pero ako lang. Wala naman daw problema na magpipicture ka kahit saan dito sa bahay. Basta wag lang kasama talaga yung mukha ng mga bata. Diba? Ay sabi ko, nagpo-post ako minsan, pero hindi naman lagi-lagi na para, minsan natutuwa ako, naging masaya ako, yun lang yun. Sabi ko, ang purpose ko is naging masaya. Sabi ko, naintindihan mo naman siguro ako, diba? May anak din ako, hindi ko kasama. Pero yung pagpipicture ko na yun is may purpose na hindi para sirain kayo. Ipaliwanag natin guys, kung may pagkukulang tayo, umamin tayo. Diba? Para hindi tayo malagay sa alanganin. Sad to say lang kasi nga, nagulat talaga ako doon sa ginawa ng Indonesia na pati mga ID ng amo niya is kailangan pang kuhanan para ano. Diba? So, hindi na natin alam kung ano ba yung purpose niya. Ang sa akin lang is, awa naman ng Diyos is, dahil nga, medyo na kami ng amo ko, hindi naman ako nagpipiling close. Ang gusto ko lang na na ipaliwanag sa kanya na yung picture na yun kaya napunta sa kanya dahil siya ang may gusto na magpipicture kami, pero hindi dapat pala ganun guys. So na lang ba ako, sobrang tiwala. Sabi niya sa akin is marami man tayo nakakausap, marami man tayo nakakasama, pero yung tiwala is hindi natin dapat yung binibigay. Yes, totoo naman talaga. Sabi ko pasensya na, pero sabi ko sa 3 years ko dito,
iniingatan ko kayo. Sabi ko, hindi ko ugali na pakialaman ang buhay nyo. Pero kung sa ganung pagkakamali, sorry kasi nga, nandun yung anak mo talaga. Pero hindi ko talaga akalain na ipopost niya pa. Kasi ako nga nag-iingat, diba? May mga bagay kasi tayo talaga na hindi natin alam na desisyon ng ibang tao. Yun lang. And then, huwag kayong mag-alala sa akin kasi salamat sa Diyos. Kasi nga, magpakatotoo lang talaga. Yun ang ano ko, magpakatotoo ako. Sabi ko, yes, napipicture ako sa kusina, sa sala, sa sopa. Pero, mukha ko lang talaga. Walang ibang bata. Kung meron ng bata, madalang, sabi ko, oo, minsan, pero natutuwa lang ako. After that, delete na yan. Huwag natin silang hayaan na pumasok sa privacy natin, na pakialaman pa yung messenger natin, pakialaman pa yung gallery natin, Facebook natin. No, yun lang naman talaga ang iniingatan ko, na umamin tayo hanggat maaga para huwag nang lumagay pa sa alanganin. So, hindi natin alam at hindi ko rin alam, hindi ko na rin inaalam kung ano ba nangyayari o nasaan na ba ngayon yung Indonesia niya na yun. At ang sinabi niya lang sa akin is, pinakuha siya ng pulis at yun na, parang pinaprocess yata. Hindi nang alam ko. Ayun nga, sabi niya, nakulong nga daw, pinakulong siya kasi nga, ano na siya lagpas na sa limit kumbaga gumawa na siya ng hindi maganda. Tapos, diba, pati yung mga sa loob ng bahay ng amo is kailangan pa. Diba? Hindi naman na ito bago at hindi lang isa o dalawang pangyayari problema yan. Maraming beses na ako nakikita. Kaya sabi ko, first time ko dito sa Middle East, pero alam ko sa sarili ko yung limitasyon ko sa inyo. Bilang katulong, nandito ako para magtrabaho, para nangailangan ng pera. Pero hindi para pakialaman pa kung anong meron dito. Diba? Ang sabi ko naman sa kanya is, Madam, kilala mo naman siguro ako sa 3 years ko. At hindi naman din ako na, sabi ko, masaya nga ako na mag-isa lang ako dito. Masaya ako kaysa yung may kausap pa ako na iba-iba dyan. Diba? Ang ano lang natin is, natin sila, kumbaga, huwag natin silang hayaan na magbago sila talaga sa atin. Kasi, kaya sila nagbabago dahil sa ginagawa din natin na kapwa. Diba? Kaya yun na, malaking aral, malaking talagang palaisipan bago tayo magdesisyon, bago natin gawin yung isang bagay is mag-iisip tayo, lalo na't malayo na sa sarili natin na i-involve na yung mga amo-amo, ganyan mga anak nila. So mag-iisip tayo bago natin gawin. Diba? May mga pagkakamali din naman ako, meron din naman ako na post, pero diba? Huwag tayong magpaka-perfect masyado na wala kang ginawa. Hindi, umamin tayo. Yun lang ang pinaka-andon acceptance ng pagkakamali. Alam nila yun. Matatanggap ng isang amo yun. Kaysa yung nagtatago ka na may ginagawa ka na palang kalukuhan is, diba, katulad nun, matagal na pala niyang kinukuhanan ng picture yung amo niya ng patago. Kung hindi siya nataranta dahil biglang humarap yung amo niya, walang alam yung amo niya, diba? Kaya hindi rin natin kasalanan na, yung bang meron silang ginawang hindi maganda sa atin, katulad pinakulong siya or nagkaroon ng mga na ganyan, di ba? So gusto man natin maging maayos lahat ng mga maging kasambahay na mapunta sa ganung amo, pero wala natin magagawa kasi kagagawan din nila di ba? Tayo lang din ang nagpapahamak sa sarili natin, kaya ingatan natin kasi kawawa naman yung pamilya natin na, tingnan mo, nag-iisip yung pamilya natin, syempre, diba, tapos may ginagawa tayong mali. Tapos ilang araw hindi tayo makukontak ng pamilya natin, yun pala nakulong na tayo. Diba, yun ang pinakamasakit doon, na, natin, kumbaga, limitahan natin yung sarili natin, na huwag tayong magpipiling na kaanak tayo. Andito tayo para magtrabaho. Baga, nagtiwala sila sa atin, mas lalo namang mas malaki dapat ang tiwala na ibabalik natin. Huwag tayong gumawa ng hindi maganda, na alam natin na involved na yung mga buhay-buhay nila. Diba? Kung may problema sa loob ng bahay, huwag mo nang ipagdadaldal, huwag mo nang ipag, kung meron mga nakakita kang kakaiba sa loob ng bahay, huwag mo picturean at kung maya-maya, picture itas post ng post. Diba? Pinapahamak mo lang din yung sarili mo. Ganun lang. Diba? Yun lang guys, at maraming salamat.